Yes, magandang hapon po. This is Channel Reds na naman. At nandito po tayo sa mga proyektong lungsod ng Maynila. Ito po yung mga proyekto, isa sa mga pinatayo ni Yorme Isko, kasama po ang Asensio Molinenio. So ngayon, araw na Sabado, bibisitahin natin itong mga proyektong ito. Ito po yung San Lazaro Residences. Kumbaga malapit na rin to kasi nakikita ko rito sa likuran ko na ito ay nakatayo na, structural. And then siguro may mga wirings na rin ito. So pasukin natin, bisitahin natin, kamustahin natin itong proyektong ito. Actually ito lang po, itong lugar na to, nasa harap lang po ito ng San Lazaro Hospital. Dito lang po sa may Kirikada Street lang yan. So maganda yung pwesto nito. Bakit? Hindi ka mahihirapan ito if in case may mga emergency, meron kang matatakbuhan agad. Sigurado mayroon kasi dito mga magagandang amenities ito, parang katulad nito sa pabahay din dun sa may San Sebastian. So ikutin natin, pasukin natin, kamustahin natin ng proyekto ng lungsod ng Maynila. Ito po ang pangarap ni Yorme noon, na drawing na ni Yorme noon. Ito na ngayon, nakatayo na. So bisitahin natin, tara. Kasi ngayon daw wala dito yung ibang staff. Ayan, nagpapasalamat po tayo kay Engineer Andres ng City Engineering sa lungsod ng Maynila. Kasama pa namin kay Guard. Ayan. Yeah. Team at 17. Damn. Millanes ang apelido, sana all. May gusto ko bang batiin? Millanes lang po ang agency namin. Millanes yung agency. So pero pangalan mo si Nancy Garcia. Ano mo si Eddie Garcia? Kamusta po kayo? Okay lang po. Kamusta man buhay-buhay? Ayos lang, masaya pa rin. Mainit ba hindi? Sobrang init. So ano ginagawa mo para hindi ka masyadong mainitan? Ikot-ikot lang. Kaya sa area na to na medyo sa ganyan, maliwanag. Oo, ayan. So ngayon wala kasi dito yung mga ibang mga staff nag-outing. Tama naman, bigyan lang sila ng konting kaginawaan. Ba't di ka sumama sa outing? Wala po magbabantay. Karton lang muna, nakamukha mo. So ngayon, ito, nakita nyo structural na po yan. So aakyat tayo, papasukin. Ma'am, pasok na ako ha. Sige po. Saan si sir dito? Ayun, sa dito tayo. Hi boss. So konti lang yung mga tao rito ngayon dahil nga araw ng Sabado. So talagang bigla. Ayan, elevator po ito ginagawa dito. Elevator yan pre? Elevator yan? Ang taas no? Ilang floor lahat to? 21 hanggang sa main road deck. Ayun, so ngayon sasakay tayo sa Alimak. ayun, tapos titingnan natin kung anong meron sa taas doon. Pare, pangalan mo? Eric po. Ano probinsya mo? Halo po. Halo-halo? Pero Bisaya ka ba? Pangasinan. Pero dito ako sa Maynila. Okay. So marami ka ng kalahi. Halo-halo. So ito yung sinasakyan nila. Kasi talagang kailangan talaga to habang ginagawa ang isang building na katulad nito na medyo mataas. Kasi ayan. Ito lagi nga tatakutan ko eh. Ito yung trabaho mo. Look. Anong floor pa rin natapos na? Nang talaga Tapos na lang, halos. Tapos naman na ito lahat. Kuya, ang nila lahat finishing ka talaga. pero yung model unit wala pa. So ayun, ganda na pala no? Opo, yun. Magtatalis na po sila ngayon dito. Okay na lang. Okay, di ba? Ito na, plastering na. Di ba, wala pa. Ang bilis no? Kailan lang to, di ba? Kasi nakakatakot yung ganito. Ito kasi yung may napiksado to, may maglalak. Kasi Automatic maglalak. Safety. opo, Meron kasi akong nasakyan ito. Bukas na ito dito. Parang hanglahati lang. Takot ako eh. Ayan. Ayan ma'am. Basta
Sebastian, ito rin kataas, 21 din yun eh. Pero, wala, ito yung pinakataas. Opo. So, pwede ba tayo puntahan ito, pare? Pwede po. Sige, sige. Ano sabi niya, pare? Chinese eh. Ay, yun lang. Wala. Ito pala dito. Safe na safe ha. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo, safe na safe. So, ito yung 21 floor. Opo, ito yung Pinakadulo. 21 o 22? 21 lang. 21 na po. Okay. So, mga kaibigan, nasa rooftop po tayo. May papakita ko sa inyo. Ay, dyan pala yung ano, Metropolitan Medical Center. Ayan, Bay Area. Ito naman, itong lugar na to, nandito lang yung hospital ng San Lazaro. Ito lang yun, nasa baba. Ayan. Ayan, nakita nyo. So, di ko lang sure kung anong linya ng Skyway yun. Ayun, SM San Lazaro lang. Malapit na pala dito, SM Lazaro, no? Malapit lang, ayun lang, oh. Tapos, ito, papuntang Baseco, Port Area. Ayan, mga bahay ho rito. So, ito po yung view sa taas. So, pinapakita ko po sa inyo. Ang ganda pala ng view dito. Totoo lang. Ayan, ang wind point. Ayan, sa palok na dun sa side na yan, eh. O, diba? Parang sarap tumambay dito, chill-chill na magkape-kape ka dito. So, ito yung pinapakita ko sa inyo. Ito po yung pinaka roof deck. Hindi pa ito tapos actually. So, siguro nasa 70 to 80% siguro na to. Kasi nakita ko nung kanina sa ibang floor na plasteran na, sabi nyo ni pare kanina na plasteran na. So, oo, so ayun, no. Ito yung view sa kabilang side naman. Yun ang LRT, LRT1. Ito yung linya ng LRT1. Ayos. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo yung magandang view dito po sa pinakatuktok nitong building na to. Ito po yung San Lazaro Residences. Ito yung mga pinangarap ni Yorme para sa ating mga kababayan. At ngayon, ito na, nakatayo na, maayos na maayos. At napakaswerte. Kasi if in case may emergency ka, andyan na sa harap yung ospital ng San Lazaro. Tapos, mga tindahan, andyan lang yung SM. Andyan lang yung mga mall. Kung gusto mo pumunta ng port area, malapit lang din dito. Which is makikita mo yung sakop ng area na yan papuntang Tondo. So, kung ganito, no, sa lungsod ng Maynila o sa buong bansa na gumawa ng ganitong klaseng high rises, especially sa government ngayon, sa administrasyon ngayon, actually may nababalitaan ako na papagawa ang ganito ng ganito mga project din ang mga ang bagong administrasyon ngayon. Pero ito kasi pinagawa ni Yorme, mas advanced ito, mas nauna. So kumbaga ito na po yung modelo o sample na mga pabahay na high rises dito sa mga lungsod. Kasi sa lungsod ng Manila, especially sa metro, talagang wala nang lupa rito eh. Wala nang bakante rito unless siguro kung may magbebenta. Pero sa ganitong lugar na to, isa sa mga property ng government. Ayan, so pinatayuan po ito ng pabahay, high rise. Yun na lang po talaga ang solusyon, especially dito po sa Metro Manila. Pag sa probinsya marami pa namang lupa, marami pang lote. Pero pag sa Manila talaga, dikit-dikit na dito eh. Kulang na dito, mukha lang magkadikit-dikit eh. Actually nagkakadikit-dikit na nga, especially sa mga unsettled area, yung like mga squatters area. Talagang dikit-dikit ang mga bahay doon. Meron din nga mga sementado na, mga bato na, pero nagdidikit-dikit pa rin yung mukha. Kaya ganun kabilis dumami ang populasyon ng Pilipino dahil dikit-dikit ng tao. Nasa pagdikit-dikit kasi ang sarap eh. Oo, wala naman sa malayuan. Oo, so eto, yan ang mga gamit nila. So actually wala nga yung gawa kasi Sabado. Dahil umalis pala, nag-outing yung... Halos kakatapos lang po namin maghauling ng mga okay. So hanggang 5 na to, no? Opo. Yung trabaho. Bisa pa rin nangyari to, pa rin nung sinimulan to. Nagto 24 hours kayo trabaho din. Oo. So talagang mabilisan talaga, no? Mabilisan po talaga. So shifting na lang yun. Di po, kung ako po kung ano po, sinong operator po nito, Aha. Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy rin po. Oh. Iglit lang onte, kung kailangan kasi kailangan po nila to eh. Aha. Bakit baba ng mga tao? So Kaya kailangan nila talaga. lakas mo pa, malakas ka talaga pare. Wala.
Kaya pa po. Oo. Kayang-kaya yan kasi ganyan na po ang kinabuhayan eh. Tama naman. Oh. So actually, nabigyan kayo ng trabaho, di ba? Opo. Nabigyan kayo ng trabaho kaysa tumambay ka. So nagawa ni Yorme, nagawa ng lungsod ng Manila, Asensio Molinenyo, nagawa ng paraan na mapagawa ng klaseng ganitong bahay. Nakita mo naman siguro yung paggawa, ang ganda, di ba? Opo. Oo. So pare, ikaw pare, nangarap ka rin ba na magkaroon ng ganitong bahay? Talaga naman po. Mm. Mangangarap ka talaga. Nung nakita mo itong proyekto na to pare, ano nasabi mo? Sabi ko, sana matapos ko itong project na to. Kasi lahat ng project ng ano, natatapos ko. Paano pare kung isa ka sa pagbibigyan na magkaroon ng isang unit dito? Mas masaya na ako nun. Masaya na ako nun kasi magkakaroon ako ng sarili talagang para sa akin. So, ang isang individual na tao, isang simpleng tao pare, pangarap isang simpleng tahanan na maayos. Oo po. Oo. Ikaw, mas gusto mo yung ganito kasi matahimik dito, sigurado matahimik yung lugar na to eh. Tsaka maganda yung gawa, tsaka yung kwarto malalaki. Oo nga po. Oo, kasi alam ko 45 square meter ata per kwarto. Oo. Malaki, di ba? So kung bibili ka sa mga area like Baseco, syempre maliliit lang yung mahal pa talaga po. So talagang napakaswerte ng mga kababayan natin dito sa area ng San Lazaro na magkakaroon ng pabahay na ganito dahil ito na given na to eh. So kung madaming gagawin ganito sa lungsod ng Maynila, kung lahat-lahat makakaabil, sigurado giginhawa ang buhay. Oo. Di ba? So sana all. Para baka may gusto kong batiin dyan. Mababati? Ang babatiin ko lang siguro yung family ko lang. Anyway, happy Mother's Day no sa mga nanay. Oo, happy Mother's Day. Yun, nakalimutan ko rin. Actually, ko pa natawagan nanay ko, nakalimutan ko rin. Ng last 2 days pa yun eh. Sobrang busy kasi. So, dito i-greet mothers. Ayan, sa all over the world. Ayan, happy birthday. Happy birthday din kasi ganoon na yun eh. Parang kaarawan na nila yun eh. So, happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, ayan, sa mga nanay na magkakaroon ng pwesto dito, sana all. Sana all na lang po. Oo. So anyway mga kaibigan, ay papakita ko sa inyo saglit ulit ang itsura dito sa Tuktok. Kung ano po makikita ninyo dito. Oh, di ba? Oh, so ang next natin pupuntahan, yung siguro para yung medyo natapos na. Yun, kahit mga siguro second floor ganun. Second floor po. Yung medyo natapos na, pwede nang madaanan, pwede nang mabisita natin kasi yung iba kasi ginagawa pa eh. Opo. So saan ikaw nakakalam ngayon eh, ikaw taga rito. Ayan. So ang ganda ng view dito pare no? Maganda. Ang ganda ng view dito. Kita dito, minsan nga po dito magandang magtambay dito kasi mataas na, marami kang makikita. Oo. Tsaka ano, hindi ganoon kainit. Opo. Kasi may hangin dito eh. Pero yung ano kasi, ang pinaka the best part dito, pag may fireworks pare. Oo, kitang-kita talaga. Like December, New Year. Ba't ka pa pupunta ng MOA? Kung pwede ka namang manood dito, halos lahat ata makikita mo. Makikita naman dito lahat. So ito lang, chill-chill kayo, luto-luto kayo ng barbecue dito. Pamilya, di ba? Banding na dito po. So sabi ko na nga pa, there's always a big solution at merong talagang pag maganda talagang hadikain ng isang politiko o isang individual na makatulong sa mga kababayan, kaya namang gawin eh. Kaya po. Oo, which is ganoon naman. Kasi nasanay kasi tayo sa since nagkaroon ka ng pag-iisip pa rin nung kabataan pa. Nung time na nagkaroon ka na ng idea kung ano nangyayari sa mundo. Kasi yung bata pa tayo, isip natin lagi laro eh. Pero nung time na nagkaroon ka ng muwang, word na grabing word, muwang no. Muwang sa mundo. Nakasanayan kasi natin mga Pilipino na ang proyekto o ang gobyerno parang iniloklok lang natin sila para lang may gobyerno, gano'n. Pero yung gawa minsan questionable lagi. Oo, hindi naman lahat no, hindi naman lahat, pero halos maraming gano'n. So ayan, ganda na trend no. Ang ingay pa na ng release dito no, really narinig. So ayun, so sana I hope no, this message no, na sa mga politicians natin o hindi man politicians o mga businessman, I hope no maging equal o maging patas kasi katulad nila ni Kuya, magkano ba pare ang sahod ng isang individual na manggagawa?
Yun pong pinaka ano po, yung minimum talaga na nasa 6. 600. Opo. Hindi pa kasama overtime doon. Ngayon sa ngayon po, meron naman overtime po. Pag may overtime po, pumapalo po kami ng 700. 700. So konti na diferensya. Konti lang po. Oo, pang load lang yun. Oo, ganun. Oo. Eh kung may bisyo ka pa, kulang. Yun Kulang. Kulang yun. Kulang po talaga yung pag may bisyo. Oo, if may pamilya ka pa, lubog. Lubog. Oo. Kaso po, So sa tingin mo pare, ikaw tatanungin kita. Sapat ba sa'yo? Okay ba sa'yo na ganyan lagi ang sistema na pagsasahod sa mga simpleng mamamayan? Kasi iba, malalaki talaga sahod, di ba? opo. So, sa simpleng hardworking na mga tao, katulad sa inyo, para sa'yo, tingin ba okay na okay ang sahod na yan? Kung para sa akin ngayon, sir, okay naman. Nasa ano naman po yan eh, nasa pagbabudget naman po yan eh. Kung kakayanin talaga na pera nung Kung gagastusin. magkano aabutin. Opo. Oo. Pero sa tingin mo, yun na yun, hanggang doon na lang yun, o kailangan pa talagang dagdagan? Kailangan po talaga po, increasean pa ng ano. Oh, sa ngayon ba may pamilya ka na? Meron po. Oh, so nung binata ka pa pare, nagkano yung sahod mo 600, kasya. Kasya pa po. Oh, pag may pamilya ka na, kulang na kulang. Kulang na po. Ayun, so doble kayo. Duplicate po talaga. Oh, ayun. So ayan, isang kwento po ng simpleng mamamayan. Kapag tayo, 'di ba? Sa totoo lang dapat maging fair yung sahod. Hindi naman isasabing sasahuran ka ng 1,000, 1,000. Hindi naman ganoon. I mean, fair sa bilihin, Opo. fair sa presyo ng pamasahe kasi siyempre minsan namamasahe tayo in public. So yung mga bilihin talaga ngayon ang mahal. Mahal na po. Oo. Eh dati, naalala ko pa dati yung 1,000 pare, pag uwi ko sa bahay pa, sumasakit ang likod ko. Kakabit-bit ng binili sa palengke. Ngayon 1,000 pare, kulang na lang pare. Kaya na lang po, plastic na lang kaya na lang. Alin, isang Ay. kamay na lang. Oo, magkano kilo ng isda ngayon? Di ba? Mahal na. Mahal. Di ba? So kalahati nga 100. Dati makakabili ka lang 50. Kwenta. May 20 pa nga. Hmm. Oo. So ayan mga kaibigan, bisitahin natin yung baba. Pare, thank you para sa kwentuhan mo. Walang problema po. Narinig ko yung mga punto mo. Ayan. So anyway, baba tayo at doon tayo makipagmaritisan. Alright. Tara po. So ayan mga kaibigan, no. Tuloy-tuloy tayo mga ka-Skonians, mga kapula dyan. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagko-coverage. Ayan. So kinukwento ko lang yung mga sitwasyon dito. So ngayon, pinapakita ko lang sa inyo. Ito yung first update ko again dito po sa proyekto sa San Lazaro Residence. So ito yung first vlog again. Matagal ko na rin din nabalikan to kasi nung pinuntahan ko to, nagkakalkal pa to. Opo. Oo, nagkakalkal pa to. Kasi dati may health center dyan. So yung health center na tinanggal yun, ito na yung pinalit. So magkakaroon to ng health center na bago. Yun. So isipin nyo, lahat ibinigay na, may health center na, may hospital pa sa tabi. May police station mo sa baba nito? Meron din, no? Para sa Sebastian din. Baka may swimming pool din to. Meron din swimming pool, oh. Sana all! Diba? Kompleto. Kulang na dito, bar. Diba? May swimming pool, may police station, may clinic, parking. Oh, so diba? May secure pa yung ano, yung may bantay pa yung elevator. Alagang-alaga ka talaga. Kumbaga, Kailangan po yan. nasa level ka ng middle class, pero mas pinaangat yung sistema ng pamumuhay. Ayan, so eto na, tingin tayo dito kung saan meron at kung anong itsura nung nagawa na rito sa update natin. Ayan po, swimming pool po yan. Saan? Ayan po. Ito, swimming pool yan. Ay, ang ganda pare kasi kita-kita. Ang ganda ng swimming pool. Pwede ka punta pare? Punta natin. Haha! Ayan, bisita tayo ng swimming pool. Mahirap ba ito pare i-operate pare? Mahirap ba ito operate? Hindi po. Ito lang po. Bago ano, pindot. Tapos, ito lang po. Parang ano na ito, joystick? Opo, titik lang po. Okay. Oh. Yun na pala yun. Gusto ko yung bell eh. Ting! Kala mo bike eh. Ay, ito na yung... Ay, ito 6th floor pa to. So nasa 6th floor po tayo. So punta natin yung swimming pool. So sana all, kung sino man makakakuha rito, sana all. Diba? Ito yung mga kwarto pre. Opo, ito po yung mga Oh, nalagyan na pala ng ano no?
May mga partitions na pala to. Nasa iba kasi halos ganito lang ako kami nila. Oo nga no. Halos ganito lang ako. Pero sa condominium pa rin, mahal to. Ganito lang po na. Oo. Iba, umabot 12 million. Anong school ba to pare? Anong school to? Hindi ko po alam kung anong school po yun eh. Parang napapaisip ako sa school na to eh. Nakalimutan ko school na to eh. Kasi napuntahan ko na yan eh. Nakalimutan ko na ba? Basta nasarong. Sixth floor to. So saan yung swimming pool pare? Saan daan dyan? Pwede naman tayo dito tumaan. Kahit, kahit man. Sorry po, makikita din po dito na po. Maswerte naman no? Kasi ang ganda pa ng swimming pool din kasi makikita mo yung baba. Opo. Ganito yan to lang. Ayan yung mga wiring naman. Ito para sa mga kuryente to. Opo. Ito tubig to no? Opo. Oh, malaking pipe eh. Malapit na pa to, konti na pa to. Ito po yun. Ito yung swimming pool. Sana all. O yan o, pang kiddie yun o. Tapos yun yung pang malaki. So ilang feet yan? 5 feet? 5 feet po. Merong adjustable po yan eh. Paslant. Paslant. Galing. Ang ganda pa ng daanan ha, in fairness ha. Pwede siya ano, accessible sa mga may wheelchair. Galing na yung idea ha, in fairness ha. Sana all, sabi ko sa inyo. Tara. So 6th floor na to. Kala ko baba na nga eh, 6th floor na pala to. Ang ganda ng hangin no. Ganda ng pasok ng hangin. Alam mo yung ganda ng ventilation dito no. Parang hindi mo na kailangan mag-aircon sa labas. Kasi may hangin na ano eh. Eh paano pa kung sarado na to lahat? Oo kasi kailangan. Siguro ano naman siguro to. Kasi may kwarto naman eh. May mga kwarto, may mga aircon naman yung mga kwarto eh. Pero parang ganda oh. Matibay ah. Oh. Hindi katulad ng ibang building na alam ko, kinalaman ko doon, dikit-dikit mo yun eh. Ito buhos talaga to. Bukas po talaga. Mas matibay pa talaga buhos pa. Kaysa yung dikit-dikit lang, parang packet. Di ba meron ganun? Meron po yung precast. Oo. Mas matibay ba yun? Oo, mas matibay talaga yung buhos. Mas matibay po pag buhos. Oo, kasi buo no? Opo. Oo. Sa pag naman po, sa precast po, ang suporta lang po ng building na. Welding. Opo. Ako kasi dikit-dikit. Oo. Kaya pag naglindol, medyo may magkakaproblema ng Magkakalaman. Oo. Hindi katulad ng ano, buhos talagang sa ilalim ito pero may spring to. Ito po? Oo, may para pang lindol. Pero pag meron po ano, pinapalapas po kami. Walang kaberya. Aha. Aksidente. Aha. Dito. Meron po ito, pag nasa taas, bababa. Babagan. Oo. Pwede ito sila paggamit. Dito po. Delikado to, di ba? Opo. Oh, yun o. Dito po tayo sa second ground floor po ngayon. Nilipat po tayo papuntang second floor. Okay. Hindi, kahit ito lang siguro kasi may mga kwarto naman dito, di ba? Dito po wala na po dito po. Parking na lang dito. Opo, parking. Dito po sa second floor. Nilipat po tayo magandang alimak. Yay! Woohoo! May ibang alimak, alimak din pala to. Okay, ito naman pala to. Ay, galing. Parang saya. Parang saya nito. Lipat-lipat lang. Alright, sa ating pagpapatuloy po ng ating coverage dito po sa may San Lazaro Residences. Ayun, kasama po natin ngayon si Safety. Sir, paalala ka sir? Ako si Sir Ronald Sumo. Ayun. Sir, magandang hapon sa'yo. Happy Saturday. Oo. Magandang din hapon sa inyo. Hindi ka ba uuwi sa pamilya ngayon? Uuwi ako ngayon. Dito ka sa Manila din. Malapit lang, sana. Safety, matanong ko lang, mga ilang percent na ho ba itong proyekto? Sa ngayon kasi bago lang po ako dito. Isang linggo pa lang ako dito. So, ito ang masasabi ko ilang percent. So sa ano mo lang, sa tingin mo lang? Mga Linggo din malaki na improvement yung sa project dito. mga siguro nasa 50, 60, 70 ka na no? Kasi alahanin mo 100% to. Ayos din matapos na rin kasi. Pero ang bilis no? Pansin mo Diba, ba? over na. Yun. So safety, pupunta tayo ngayon sa second floor. Papakita mo lang sa akin kung ano yung
sitwasyon doon at para makita natin lahat kung ano talaga yung nangyayari na rito. Anyway, tara, pasukin natin. Safety, ikaw na mauna. Ikaw yung boss rito, sa likod mo lang ako. Ayun, oh. May ginagawa din palang school dito. Nakalimutan ko lang school na to, eh. May ginagawa rin dito, eh. Ayan, so balik tayo. Ibang sakaya naman to. Kasi kabilaan to, eh. Sana all. Sana all. So dito yung parking pare, no? Sa baba na. Yung police station dito din. Doon po yata sa likod. Okay. Wow. Mas maalog to. Mas maalog to. Oo. Masip naman itong sakyan. Oo. Ganyan sa piyak maganda yun eh. Kabila maganda eh. Wala namang problema. Ayan. Ganyan. Oh, di ba? Para sa aeroplano ka lang. Oh, patapos sa plato dito. Saan tayo? Safety. Ito, patapos na ito. So ito na yung, ito na, nagawa na. Ilang kasi nila lang. Ano to, CR? Opo, yung mga CR. Oh, okay. Panglahatan to? Ano to? So ito yung clinic. Okay. Ito pala yung clinic. So okay, at least napuntahan natin yung clinic. So hindi pa kasi natin ma-appreciate yung kagandahan nito dahil nga hindi pa ito totally tapos. Kasi marami pang gagawin dito. Mga structural, okay na. Wirings, okay na. Ang linya ng tubig, okay na rin ata dito. Ayan, may elevator. So ito yung clinic nila. Oh, ang luwag ha. Ang luwag ha, yung fairness ha. Wow. Ayos. Pero mas ma-appreciate natin to pag ano na, pag yung malapit na siyang mag 90%. So ito pa lang yung nakikita natin. So pipicture natin to. Ano to dito boss sa likod? Yan yung police station. At ako sa kabila, parang parking rin, no? Okay. So, ito yung part ng clinic o medical center o hospital. So, sana all. May hospital sa kabila, malaki. Dito may maliit. So, dito, papuntang second floor to. Saan yung kwarto dito, sir? Okay. So, huwag natin puntahan niya kasi nakikita naman natin yan. So, pinakita ko lang sa inyo. Ito na yung itsura ng lugar na to. So, anyway, ayan, inikot na natin. Kasama si safety, si boss. Ayan. So, thank you sa kanila. Ayan, mga kaibigan, mga ka-Reds. Pinapakita ko lang sa inyo ang mga gawa na rito. Pero hindi pa kasi natin ma-appreciate talaga. Kasi ano pa lang to eh, kumbaga, structural pa lang. Kumbaga ano pa lang to, buto-buto na may bra sa panty na gano'n. Ay sorry. Hindi, ano to, malapit na siya. Kumbaga, iba kasi pag nasa 80% to 90% na kasi makikita mo yung mga pangalan, maayos na yung mga kable, may kasamina. So sa ngayon nakita nyo, ito pa lang. So pero naitayo na yung building. So hindi na tayo mag-worry. Anytime, any moment, anytime of this year, next year, baka matapos na to. Maibigay na rin to sa mga kababayan nating mabibigyan rito. So again, sana all again. Sana all again. So napakaswerte po ng mga Manileño na mayroong proyekto na ganito. Sir, ikaw sir, sa daming project na rin na nagawa mo, siguro tagal mo na rin sa serbisyo. Sir, ito mong pabahay na to, anong masasabi mo rito? Sabi ko lang, maswerte yung mabibigyan nito. Kung paano sir, kung ikaw sir, mabigyan ka rin dito? Kung sakaling akong mabibigyan ko, malaking pagpasalamat ko sa magbigay nito. Sana all talaga. Diba? Di mo masabi. Baka biglang magpa-raffle, diba? Di mo masasabi. Baka sa mga nagtatrabaho dito, baka biglang magkaroon ng palaro o na pwedeng i-raffle kahit mga 2 o 3 lang. Diba? So, dito yung masasabi. So anyway, thank you again sa Ascenso Manileño, kay Mayor Hani Lacuna, kay Yorme Isko, na patuloy pong nandyan sa Gedli na para suportahan itong mga proyekto natin sa lungsod ng Manila. Na hindi pa rin ito natatapos, tuloy-tuloy pa rin ito. So I hope soon and very soon Yorme will be back
timeline at mas marami pang gagawin. Dito masabi, baka dumating ang punto na sa buong bansa pwedeng malagyan ng ganito. Why not? So abangan natin yan, mga Kastonyas, mga Karels dyan. Abang-abang lang. Marami pang mangyayari. Bata pa si Yorme. Marami pang naiisip, marami pang idea. At marami pang mga bagay-bagay. So anyway, maraming salamat. Ingat kayo. God first po, Pilipinas. Thank you. Yeah.